Magandang hapon, Miyerkules ng hapon mga kababayan. Ako po si Janelle So, ang inyong kababayan dito sa Los Angeles. Marami po tayong pag-uusapan ngayong hapon, kaya simulan na natin sa ating mga balita. Pinoy na Pinoy, Weekend Balita. This balita segment is brought to you by MoneyGram. Magpadala ng mobile phone load sa inyong minamahal sa Pilipinas with mobile operators tulad ng Smart, Globe, TM at Sun Cellular. Visit www.moneygram.com/mobile recharge para sa karagdagang impormasyon. Magandang hapon sa iyo, Ronnie Ligo, Editor-in-Chief of Weekend Balita, at meron po silang bagong broadsheet, ang tinatawag na US Asian Post. Ronnie, joining us from their Glendale newsroom. Magandang hapon sa iyo. Magandang hapon sa iyo, Janelle, at sa lahat po na nanonood ng Kababayan LA. And speaking of nanonood, marami sa ating mga kababayan nakatutok na naman sa telebisyon, sa internet, sa Twitter. Napakarami kong mga reactions na nakukuha sa pagbubukas ng trial laban kay Chief Justice Corona. Oo nga, no? Kasi nga, he was more than willing to testify. Nag-testify na nga siya, no? Mga 3 oras yata, nagsasalita siya. Bigla siya nag-walk out for some reason. Nagulat nga si mismong Senate President Juan Ponce Enrile. Maraming nanonood sa atin, ano? Yun nga, hindi nila malaman ang dahilan. However, ang sabi nga ng spokesperson at ang kampo ni Chief Justice Corona, mukhang meron yata siyang minor heart attack. Hindi natin talaga malaman. Ano ba, diabetes ba, heart attack ba, or whatever. At gayon pa man, sinasabi ni Senator Enrile, ni Senate President, bumalik ka dapat on Monday, no? On Monday mag-testify ka kasi kailangan cross-examine siya. Meron ba tayong batas tungkol dyan, Ronnie? Of course, if it is really a medical condition ang nag-hamper sa kanya para ipagpatuloy ang kanyang pagte-testify dyan, dapat excuse ba siya? Meron ba tayong batas tungkol dyan? Alam ko, binigyan siya ng deadline ni Senate President Juan Ponce Enrile na kailangan magpakita siya. Sinabing hindi pa rin talaga pwede. So the deadliest deadline, ika nga, sinabi mo sa Monday. So what if hindi pa rin siya pwede? Yun na nga Pagka raw hindi siya nag-testify on Monday, no? Senate President Enrile, sabi niya, kung ano man ang naisubmit na, kung ano man yung sinabi niya doon sa Senado nung siya nag-testify, even without cross-examinations, yun na ang tatanggapin ng buong Senado na, sila nga ng impeachment trial, ano? Yung court na yan. Ang gagawin nila, kung ano man yung naihalay na sa kanilang sala, yan na ang pagdidesisyonan ng mga senators natin. Of course, maraming iba't ibang issue dyan, ano? Kesyo daw talaga yatang sinadya yata nitong Chief Justice Corona na mag-walk out dahil nasa script yata daw sa sinasabi gano'n. O talagang sinasabi niya na, I am the Chief Justice, I have the right to leave anytime I want because we are co-equal branch of the government. And of course, maraming nagsusubaybay dyan because we all know ang poverty and corruption ang sinasabi nilang may sala at dahilan kung bakit yung poverty sa Pilipinas laganap. And so everyone is looking at that, and pag pinag-usapan ng corruption, one of the most corrupt branches of the government, ang ating justice system, and ito isa sa mga nililinis ng ating Pangulong Noynoy Aquino. Meanwhile, Ronnie, speaking of more cases, let's talk about the Facebook fiasco. Ano bang nangyayari? Kasi marami nag-invest. Although, of course, yung mga talaga lang allowed na bumili dahil mga hedge funds yan, tayo mga ordinaryong, hopefully, mga investors, mukhang hindi yata nakabili. At any rate, mayroon yatang nangyari na sinasabi na mukhang undervalued or sinasabi na hindi raw yata ang expected revenues ng Facebook na supposedly $5 billion, mukhang in-overestimate nila by $200 million yata. At Morgan Stanley, the bank, is now being pursued at may maraming kaso na ipinataw against Facebook, yung mga underwriters niya, kasi nga sinasabi na $38 nung in-offer nila yan nung Friday. Pagkatapos mukhang bumabagsak na nga, $30 na lang yata o $31 as of the moment. Ngayon, mukhang sinasabi nila, mukhang hindi raw yata yung mga inside information ko, konti lang ang sinabihan na hindi talaga ito ang magiging value nan or hindi ito talaga ang revenue na ma-expect ng Facebook. Yun, yung mga ibang bumiling mga investors, mukhang hindi sila na-inform na yan, mukhang insider trading, inside information, hindi sila nasabihan. So mukhang mayroon silang regulatory
violations yata, no? Malalaman natin in the next few days. At bawal yan, Ronnie, syempre, pagka, if your company goes public, kailangan equal opportunity, equal information, lahat. Correct. Dapat may access sa information na yan. At kung mangilan-ngilan lang na mga investors na pinili nila ang binigyan ng tamang impormasyon at ibang impormasyon ang naipalaganap sa ibang investors, especially smaller investors, yan ang problema at yan ang kaso ng Facebook ngayon. Ronnie, very quickly, ang immigration naman natin ay maglo-launch ng bagong online system. Oo, noon tinatawag na ELIS, USCIS ELIS, ano? Ibig sabihin nito, yung immigration benefits, electronic immigration benefit system, na kung saan pwede ka na mag-file, ano? Pwede na mag-file ang kahit sino, like for example, kahit tourist visa, B1, B2, at iba pang mga visas, F1, mga J1 student visas, ano? Pwede mag-apply electronically, pwede ka na mag-apply online. Of course, ano, yung iba pang mga visas, gaya ng gusto maging US citizen naturalization, hindi pa yan pwede. Ngayon, nilaunch na ng USCIS at I'm sure pag-uusapan nyo ito later on sa programa nyo, Janelle, na kung saan yung mga, like I said, B1, B2, F1, F2, J1, J2, M1 at M2, lahat ito mga student visas, pwede na mag-apply online. All right, thank you so much for sharing that information with us, Ronnie, along with the other news stories. Mas marami pang balita sa kanilang website, www.balita.com. And speaking of immigration, when we return on Kababayan LA, we'll talk to Attorney Richard Lowe ng American Dream for some immigration updates for you. Don't go away.